Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave na rin po tayo. Ang Radyo Pilipinas World Service ay mapapakinggan na rin ulit sa shortwave radio para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mandaragat o seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program ay mapapakinggan tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. sa mga sumusunod na shortwave frequencies 12.1 o 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program na mapapakinggan tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. ay available po sa mga shortwave frequencies na sumusunod. 9.370 MHz. Ang alternate po nito ay 15.200 MHz. 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasayin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, umabot na sa 347 barangay sa 7 rehiyon sa bansa ang apektado ng Tropical Depression Wilma at ng shearline. Batay ito sa tala ng Department of Social Welfare and Development ngayong umaga. Mayroong 44,378 na mga pamilya o katumbas ng 134,079 na mga individual ang naapektuhan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, wala pang supply ng kuryente ang mga lugar na sinisilbihan ng dalawang electric cooperative dahil sa pananalasa ng Tropical Depression Wilma. Sa ulat ng National Grid Corporation of the Philippines, naapektuhan ng sama ng panahon ang Amlan-San Carlos 69 kilovolt line. Ang transmission line ang nagsusupply ng kuryente sa dalawang EC na Noreco 1 at Noreco 2 sa Negros Oriental. Inaasikaso na ng mga line crew ang apektadong transmission line para maibalik ang supply ng elektrisidad. Tuloy-tuloy na rin ang sabayang restoration activities sa ibang lugar na maaari nang mapuntahan. Paglilinaw pa ng NGCP ang pagkawala ng supply ng kuryente, maaaring dulot ng mga nasirang transmission facilities nito o distribution facilities ng electric cooperatives. Batay sa huling ulat ng Pag-asa, si Bagyong Wilma ay huling nag-landfall sa Dolores Eastern, Samar. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Update pa rin sa Bagyong Wilma, inanunsyo ng Philippine Coast Guard Eastern Samar na lifted na ang pansamantalang suspensyon ng biyahe ng lahat ng sasakyan pandagat sa southern portion ng Eastern Samar matapos ang pagbuti ng lagay ng panahon at pag-alis ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 batay sa DOST Pag-asa Tropical Cyclone Bulletin number 20 na inilabas.
Gayunman, mananatiling temporarily suspended ang biyahe mula sa northern at central portions ng lalawigan, partikular sa mga lugar ng Canavid, Maslog, Borongan City, San Policarpio, Taft, Maydolong, Dolores, Hipadpad, Oras, Arteche, Balangkayan, Sulat at San Julian hanggang sa maglabas ng bagong abiso ang ahensya. Nagpaalala rin ang PCG sa lahat ng mariners na maging mapagmatsyag at mag-ingat sa paglalayag, lalo na kung may hindi ka nais-nais at pabago-bagong lagay ng panahon upang matiyak ang kaligtasan ng buhay at ari-arian sa karagatan. Nagbigay rin ng Coast Guard ng mga bilang ng maaaring numero na maaaring tawagan para sa agarang tulong at emergency. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, iginiit ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na buo ang suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ipinaliwanag ni Undersecretary Castro na nagkaroon lang ng delay sa implementasyon ng 41 million pesos na pondo ng ICI dahil sa sistema ng disbursement. Pero noon pa anyang Setyembre na ilabas ng Department of Budget and Management o DBM ang pondo para rito. Ayon po sa DBM, yung SARO po ay as early as September ay nandyan na po. Ang natatangi lamang po siguro nagkaroon ng konting delay ay yung pag-implement po or pagsasagawa po ng MDC at yung Modified Disbursement System. At ngayon po ay maitatanong po natin, yung pondo po ay nasa kanila. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iginagalang ng Malacanang ang naging desisyon ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Chief Rogelio Babe Singson na magbitiw bilang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sa pamamagitan ni DPWH Secretary Vince Dizon, pinakiusapan nila na manatili si Singson dahil sa husay na taglay nito. Gayunpaman, mayroong issue sa kalusugan ni Singson na naging dahilan umano ng kaniyang pagbibitiw, kaya nirerespeto nila ang naging desisyon nito. Dahil nga po magaling po si Secretary Babe Singson, pinakiusapan po sa pamamagitan po ni Sec Vince na kung maaari pa ay manatili pa siya. At dahil nga muli may concern po si Secretary Babes, iginagalang po yan ng ating Pangulo at nagpapasalamat po tayo sa napakagaling pong serbisyo po ni Sec Babe Singson. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Aminado si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na malaking kawalan ang pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Paliwanag ni Dizon, kasama sa naging sentimiento ni Singson sa pagbibitiw nito ang pagnanais ng dating kalihim na ilaan ang kanyang oras para sa pagpapatupad ng DPWH Flood Control Master Plan. Ani Dizon, nais ituloy ng dating ICI Commissioner ang kanyang nasimulan noong pang-administrasyon ng yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa tingin niya is yung kanyang role sa ICI, ano na rin, no? Yung kanyang technical expertise dahil nga marami na rin na file na kaso, marami ng gusto na niyang i-devote yung kanyang expertise sa pagtutulong sa DPWH sa pag-implement ng mga project ng tama. Typically, ang sabi niya sa akin, gusto niya niyang tulungan si Presidente sa pag-implement nung 18 Major River System Master Plan, no, for flood mitigation. The Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Nilinaw ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang ICI ay isang fact-finding body at hindi nagbibigay ng penalty o parusa sa mga hindi dadalo sa kanilang pagdinig. Ayon sa Palace Press Officer, nagsisilbing suporta lamang ang ICI para matutukan ang pagkuha ng datos, impormasyon at ebidensya na makatutulong sa Ombudsman at Department of Justice o DOJ sa mga kasong mayroong kinalaman sa korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura. Hindi po para magbigay ng penalty sa hindi a-attend. At ito po ay tulong lamang makapag-concentrate para maimbestigahan, makapag-gather ng documents, facts, data, para po matulungan yung Ombudsman o yung DOJ. So, yun po talaga ang pinaka-purpose ng ICI. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hindi sang-ayon si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa pahayag ni Caloocan District Representative Edgar Erice na patay na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI kasunod ang pag-alis ng 2 miyembro nito. Ayon kay Dizon, tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng ICI sa maanomaliang flood control projects. Anya, marami na ring naisampang kaso at masusundan pa sa mga susunod na araw. Giit ng DPWH Secretary, pinatutunayan lang ng administrasyon na wala itong sasantuhin at pananagutin ang mga opisyal na may kinalaman sa infrastructure anomaly. Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho, tsaka nakikita nyo naman, tuloy-tuloy ang pagpa-file ng ICI ng mga kaso. Tingin ko na pinapatunayan ng ICI at ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, na talagang wala tayong sasantuhin dito. No? Kahit sino pa, kung may ebidensya, doon tayo pumunta. Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, First Family pinangunahan ang pamimigay ng regalo sa mga higit 2,000 batang bumisita sa Malacanang. May ulat si Quincy Kahilig. Nasa 20,000 mga bata sa buong bansa ang nakatanggap ng regalo sa isinagawang National Gift Giving Program ng Office of the President na pinangunahan ng First Family. Sa main program na isinagawa sa Kalayaan Grounds ng Malacanang, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama sina First Lady Lisa Araneta Marcos at Presidential Son Vini ang nanguna sa pamamahagi ng regalo sa 2,700 na mga batang mula sa DSWD Accredited Center sa Metro Manila at mga lalawigan. Gayon din, mga kabataang mula sa mga barangay ng Maynila na malapit sa palasyo. Kasabay nito ang pamimigay din ng regalo sa 56 DSWD Accredited Centers, 100 DepEd schools at 29 na mga partner barangays sa Luzon, Visayas at Mindanao sa ika-4 na taon ng programang tinaguriang Balik Sigla, Bigay Saya. Namin ginawa ito para makita namin ulit ang mga kasiyahan na dala ng Pasko at ang mga pag-alala sa mga masasayang Pasko rin namin. At kayong mga bata, kayo ang nagdadala niya para sa amin. Kaya maraming salamat. Tinig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tatlong bayan sa Bulacan hindi pa drug-free ayon sa Philippine Department of or Drug Enforcement Agency o PDEA. Si Ray Ferrer sa report. Linaw ng Philippine Drug Enforcement Agency na hindi pa nito idiniklarang drug-free ang 3 munisipalidad ng Bulacan. Naglabas na pahayag ang PDEA kasunod na ulat sa pahayagan na sinasabi ng Governor ng Bulacan na 100% ng drug-free ang munisipalidad ng Mikawayan, Obando at Plaridel. Sa ngayon, tanging ang mga lugar ng trabaho ng lokal na pamahalaan sa mga bayang ito ang nakatanggap ng drug-free certifications. Base ito sa resulta ng random drug test kung saan
lahat ng mga empleyado ay nagnegatibo ang resulta. Paglilinaw din ng PDEA na hindi sila ang nag-issue ng sertifikasyon kundi ang Regional Peace and Order Council na siyang nag-validate sa mga lugar ng trabaho ng mga munisipalidad at barangay. Ang lahat ng mga pamamaraan ay isinagawa alinsunod sa Dangerous Drugs Board Regulation No. 13 Series of 2018. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dalawang empleyado at gwardya ng Land Transportation Office o LTO pinasisibak matapos umanong mangotong sa mga jeepney driver at operator. Narito si Dayan Lear. Iniutos ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang agarang pagsibak sa dalawang kawani at gwardya ng ahensya. Ito'y matapos umanong manghingi ng pera sa ilang jeepney driver at operator na nahuli at na-impound ang mga sasakyan dahil sa iba't ibang paglabag. Ayon kay Lacanilao, personal na nagtungo sa kanyang opisina kahapon ang mga biktima at itinuro ang 3 sangkot. Sa inisyal na investigasyon, natukoy na ang dalawang empleyado ay mula sa Traffic Safety Division at ang gwardya na humingi at tumanggap umano ng pera kapalit ng pagpasa matapos ang seminar na kinakailangan pagdaanan bilang bahagi ng proseso. Dahil dito, inatasan ng LTO Chief ang Intelligence and Investigation Division na imbestigahan pa ang iba pang posibleng sangkot sa korupsyon. Iginiit nila Kanilaw na hindi niya kukonsintihin ang anumang irregularidad kasabay ng pagpapaalala sa kanyang 7-point agenda, kabilang dito ang zero corruption sa LTO. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag. Katabakas ng loob yung gumawa ganyan. Kita nyo nung pumasok ako, nasa 7-point agenda ko Malaki maliit, wala kayong pakialam. Kung pinagpilitan, sa tingin mo may pera itong mga ito na mag-ipagpilitan 1,000? Sa tingin mo ipagpipilitan o sinabi mo 1,000 ibigay mo? Binigyang diin din nila Kanilaw na hindi titigil ang paglilinis sa ahensya upang matiyak ang mahusay at tapat na serbisyo at upang maibalik ang tiwala ng publiko sa LTO. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pautang ng mga bangko tumaas pa ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang ulat mula kay EJ Lazaro. Tumaas pa rin ang pautang ng mga bangko nitong Oktubre kahit medyo bumagal ang paglago nito kumpara sa nakaraang buwan. Base sa datos, umangat ng 10.3% ang total loans ng Universal at Commercial Bank. Ibig sabihin, mas marami negosyo at ordinaryong Pilipino ang humiram ng pera kumpara noong isang taon. Kahit babagal ng kaunti, steady pa rin ang pag-akyat ng loans buwan-buwan. Sa mga Pilipinong nakatira dito sa loans at salary loans, tumaas ng higit 23% ang hiram. Ipinapakita nitong mas maraming Pilipino ang gumagamit ng loans para sa pang-araw-araw na gastusin at mga purchases. Binabantayan ng BSP ang galaw ng bank lending dahil mahalaga ito sa pagpapatakbo ng monetary policy ng bansa. Sa mga susunod na buwan, titiyakin ng BSP na maayos ang liquidity sa bansa at ang kondisyon ng pagpapautang ng mga bangko ay tugma sa layunin nitong panatilihin ang price at financial stability. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine Stock Exchange o PSE nagbabala sa publiko hinggil sa investment scam. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Nagbabala ang Philippine Stock Exchange sa publiko laban sa mga peking accounts sa messaging apps na gumagamit sa pangalan ng PSE upang manghikayat ng investment. Sa inilabas na advisory, sinabi ng PSE na ginagamit ng ilang individual ang pangalan, logo at mga original na social media content ng PSE para sa mga illegal na investment solicitation na kumakalat sa mga instant messaging platform tulad ng Telegram at WhatsApp. Ayon sa PSE, may mga scammers din na nagpapanggap bilang mga kasalanan
kasalukuyan at dating direktor at opisyal ng PSE. Iginiit ng PSE na hindi kailanman nanghihikayat ng investment ang mga empleyado o opisyal nito sa messaging app, social media o anumang paraan. Nilinaw din ng ahensya na wala itong pagmamayari o pinamamahalaang Telegram o WhatsApp account. Pinapayuhan ang publiko na maging maingat at tiyaking lehitimo ang anumang impormasyon o kahilingan mula sa mga nagpapanggap na taga-PSE. Hinihikayat din ng publiko na agad na ipagbigay alam sa PSE kung makakatanggap ng kahina-hinalang investment solicitation sa messaging platforms. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanan po ang pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Narito muna ang mga paalala mula sa himpilan. Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Department of Agriculture Region 2 naglaan ng 6 na milyong piso na pambili ng binhing mais na matatag sa mga peste na kanilang ipapamahagi sa mga corn farmers sa rehiyon. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw. Napresenta nga na ni DA Region 2 Executive Director Rosemary Aquino ta Media Ira, igagganwa na DA tapeno masolusyonan ang problema na ar-arubangan na minakusay sa ira ta pamulat na mangi. Karuan tao, ipanguli na tiyempo antra ipangararu na pesta ira gitana fall army worm. Nekagina Director na Sirsigrodwad data ahensya da nga igay epektibo nga integrated pest management na yatin pa, itutududa ta minakusay sa ira, kavulo tao ipangyusa ta biological control agents antre pangyawa ta FAO-resistant GM corn varieties na kadakalan ta pondo ng National Corn Program. Sa nga dagon iga 1 milyones nga pondo na nepaytaw na DA para paggatang ta seeds. Tamadagon iga 331,000 na RSBSA registered corn farmers sa reyon, irayaw inekaginakino na ufunan ahensya da takawagad da nga seeds. Neparyapaga na direktor na yari nga nakwa nga seeds na DA ta Region 2 iyari gapa ibadagon us-usan sa nga namin ng mangiira ta Pilipinas. Yato ni balita nagafuta syudad at tugigaraw yaw si Dina Todobelya Kampa para ta Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagsasampa ng kaso laban sa Bases Conversion Development Authority o upang makolekta ng Baguio City ang mahigit 400 million pesos suportado ni Congressman Mauricio Dumogan. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Suportado ni Baguio City Congressman Mauricio Dumogan ti panggap ti syudad ang mangipila iti kaso may kontra iti Bases Conversion Development Authority gapo iti sanda panagtungpal iti pagrebenganda apan nagbayad iti lease rental ti Camp John Hay Economic Zone kasagudayan ti 19-point conditionalities iti sigod a base militar ti Amerika. Sigon kini Dumogan dumanonan iti 400 million ti obligasyon ti BCDA manipod iti lease rental akol kolektaran daytoy kadagiti concessioners
No makolekta ito'y katdakkel a pondo ti maaramat ti syudad kadagiti na duma-duma a proyekto apag numaran dagiti umili. Nagramot ti issue a legal kalpasan nga iyaleng-aleng ti BCDA dagiti demand letters anay patulod kadakwada ken panang baliwalada iti 19-point conditionalities. Inayon pa ni Dumogan asan laeng at panagsingir iti obligasyon ti BCDA ti rumbeng ang maipila ngem tinaan anay a turnover iti 247 hectares nga economic zone kalpasan ang naglipas ti kontrata daytoy idinapan atawan. Immunan a pinasingkadan ti Korte Suprema ti panaglipas ti kontrata ti BCDA iti CGH DevCo nga isumat ti basaran ita ti syudad ti Baguio amang tagikwa iti Camp John Hay. Manipod dito'y Baguio City, siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Send-off ceremony isinagawa para sa Task Force Kapatid Super Typhoon Uwan sa Catanduanes. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Pitawan onra asin pinasalamatan kan Fiselco ang mga miyembro kan Task Force Kapatid sa paagi kan sarong special na send-off ceremony komo pagbisto sa saindang importanteng ambag sa power restoration makalihis ang panlalamasa kan Super Typhoon Uwan sa Catanduanes. Sigun sa kooperatiba, dakula ang naitabang kan manlain-lain na electric cooperatives nga ning maparikas ang line clearing, pag-irahay asin energization sa mga naapektaran na lugar. Kabali sa mga pitawanin pasasalamat ang mga electric cooperative gikan sa Region 10, Region 13 asin Region 5 na tulos na nagtugon sa pangapudan ning pagkakasararo asin pagsiserbi. Sigun pa sa Fiselco, ani pinahiling na dedikasyon kan mga partner cooperatives ang nagsasalamin sa totoong diwa kan Task Force Kapatid, mga kooperatibang nagkakasararo, nagdadamayan para sa sarong katuyuhan na magserbi sa publiko. Mientras tanto, basado sa pinakahuring datos kan Fiselco, nag-abot na sa 98% kan mga barangay sa probinsya ang igwa ng supply ng kuryente. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tatlong bagong international flights binuksan sa Mactan Cebu International Airport. Si Jessa Aguailana ng RP Cebu sa balita. Tulo ka bagong international flights ang gisubhan sa Mactan Cebu International Airport sa Lapu-Lapu City, Cebu ning unang semana sa buwan sa Disyembre tuig 2025. Unang gihatagan og water cannon salute ang Kuala Lumpur, Malaysia flight sa Firefly Airlines Disyembre 2, gisundan sa Hanoi Cebu flight sa Vietnam Airlines ug Brisbane, Australia sa susamang adlaw Disyembre 3. Kauban ng mga tinugyanan sa MCIA, anausab ang mga representante sa Firefly Airlines isip pagpakitag suporta sa labing bagong direct flight nga magdugtong sa Malaysia ug Cebu. Gitambungan ang Hanoi inaugural flight nila ni Vietnamese Ambassador to the Philippines Lai Tai Bin, DOT Director Zenny Palugna, Vietnam Airlines Country Manager Do Wan Vu ug MCIAA Public Affairs Manager Mary Ann Dimabayaw, kauban ang opening remarks gikan sa MCIA Head of Aviation Business and Development Rodante Verata Ponyo Jr. Personal usab nga mitambong sa Brisbane inaugural flight sila si Australian Ambassador to the Philippines Mark Ines Brown, DOT Assistant Secretary Judilyn Quechon, ACAC Chief Airline Marketing Officer Mark Soter, Jetstar Airways VP for Network, Fleet and Planning Ted Knight, MCIAA General Manager and CEO Julius Neri Jr. ug Lapu-Lapu City Tourism Officer Gary Lau. Ang tulo ka bagong international flights gilaraw nga makadugang sa daan ng kusog nga passenger traffic sa Cebu isip usa ka multi-awarded international airport sa nasod nga makatabang sa turismo ug ekonomiya dili lamang sa Cebu apan sa tibuok nasod. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 12 reformists sa Guimaras sa kapagtapos na sa kanilang Balay Silangan Reformation Journey. Magulat si Paul Tarosa ng RP Iloilo. Nakatapos na sang ila rehabilitasyon ang 12 ka reformist sa Balay Silangan Reformation Center sa probinsya sang Guimaras.
ang nasambit nga mga individual na lisdan sadto sa illegal nga droga apang nagdesisyon nga magbag-o. Ang 12 ka reformist madinalagon nga nakatapos ang 30-day in-house reformation program kag duha ka livelihood training nga makabig importante nga milestone para sa ila pagbag-o. Ginpanginbulahan ni PDEA 6 Director Ralph Romel Torres ang mga nakakumpleto sang rehabilitasyon. Ginpanginbulahan sang PDEA ang mga nakakumpleto sang rehabilitasyon bangod ila ginpakita nga sila desidido na nga magbag-o kay sikwayo ng illegal nga droga. Suportado naman sang PDEA 6 sa mga reformist sa ilang journey padulong sa isa ka pangabuhi nga malayo sa illegal nga droga. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Davao City, Philippine National Police o PNP walang sasantuhin sa mga mahuhuling lumalabag sa 2 dekada na Total Firecracker Ban Ordinance. Narito si Armando Feriquito ng RP Davao. Gibaharan sa Davao City Police Office o DCPO ang publiko nga wala sila'y santuhon nga mga individual nga madapang musupak sa 20 katuig nga Total Firecracker Ban Ordinance sa Dakbayan. Sa usa ka pahayag gibutyag ni DCPO Acting City Director Colonel Manan Muarip nga pagaprisohon ang masakpan nga mamaligya, nagmanufacture, naghupot og migamit og pabuto ingon man pasiga sulod sa Dakbayan. Sumala ni Muarip nga pakusgan niini ang pagpatrolya sa Dakbayan aron dali nga madakpan ang mga mulapas niini. Matod sa opisyal nga sulod sa 2 ka dekada nahimong injury free sa holiday season ang Dakbayan o kinahanglan kining magpabilin karong panahona. Dugang niini nga tumong sa maong ordinansa na protektahan dili lang ang kinabuhi ug kabtangan apan apil na usab ang kinaiyahan tungod sa polusyon nga mahatag niini sa kahanginan. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Libreng patubig para sa mga internally displaced persons ng Marawi patuloy pa rin ibinabahagi ng BAR Marawi Rehabilitation Program. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RP Iligan. Itatarus din na opisina Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program o BARM MRP so libre ra na water rationing ang takapatubig kumabang sa tano ang mga internally displaced persons o IDP sa inged Islamic City of Marawi. Ayamala di makangguna sa giyang kaiya serbisyo a BARM MRP na sa mga pamilya a IDP sa mabubaling sa giyang kanan na Sagunsungan Shelter Area 4. Sa Gunsungan Shelter Area 5, bagugyang kaiyami Pentaw Gadungan Shelter. Si kubilangan opisina ira na proud sa 10,000 a cubic, anta ka 10,000 cubic meters sa limpyo ay itatalagad kumabang sa tano sa giyang kanan na nga aloya temporary shelters. Kabo sa BARM MRP na makaduwa ko sulod apito gawi so kapbugiran sa limpyo ay. Aya din mambo pugusaran ng mabang sa tano ang mga IDP si kudiran di kapagintaw sa derang pankamakakasoy kung mga dagpayran si sa most affected areas o Miawlaw-la 2017 SAGE sa Marawi City. Giyang kaiya libreng patubig water rationing nga BARM MRP kumabang sa tanwa IDPs na isabuya kung madakal na mga itataro si randin na mga programa ago serbisyo a gobyerno abang sa Moro. Makapupon si Sagyang Kaiya inged Islamic City of Marawi sa si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology
Energy para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Tiniyak ng Department of Finance o DOF na pinabibilis nito ang mga hakbang upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at pangunahing serbisyo matapos bumaba ang inflation sa 1.5% noong Nobyembre, pinakamababa sa nakalipas na 4 na buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal ang inflation mula 1.7% noong Oktubre dulot ng mas murang pagkain. Nananatili rin ito sa loob ng forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na 1.1 hanggang 1.9%. Umabot sa 1.6% ang average inflation hanggang Nobyembre, mas mababa sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4% na itinuturing nakatanggap-tanggap at nakatutulong sa paglago ng ekonomiya. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, patunay ang pagbaba na epektibo ang mga interbensyon ng gobyerno. Malaking dahilan ang pagbaba ang murang presyo ng pagkain, partikular ang bigas na bumaba sa 44 piso at 19 na sentimo kada kilo mula 52 piso at 59 na sentimo noong nakaraang taon. Pinakamalaking ginhawa ang naramdaman ng may hirap sa kabahayan kung saan bumagsak sa negative 0.2% ang inflation para sa bottom 30%, ika-6 na magkakasunod na buwan ng pagbaba dahil sa mas murang pagkain, utilities at transportasyon. Sa pagtatapos ng holiday season, inanunsyo ng DOF ang pagpapalawak ng mga hakbang upang matiyak ang abot kaya at sapat na supply ng pagkain. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 105 na nagpapalawig sa 15% taripa sa imported rice hanggang katapusan ng taon. Simula sa susunod na taon, magbibigay ang EO 105 ng otomatikong pagbabago sa taripa batay sa galaw ng pandaigdigang presyo ng bigas upang mapatatag ang presyo at matiyak ang patas na kita ng mga magsasaka. Samantala, nangako ang BSP na patuloy na babantayan ang mga salik na nakakaapekto sa inflation at paglago ng ekonomiya matapos bawasan ang borrowing rates ng 175 basis points mula Agosto noong nakaraang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakipagkasundo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa Manila Electric Company o Meralco upang maghatid ng mas mura at maasahang kuryente sa mga ecozone sa buong bansa na layong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan. Formal na nilagdaan ang Memorandum of Understanding o MOU noong Disyembre 3 kasama ang kumpanyang pinamumunuan ni Manny Pangilinan. Binigyan diin ni PEZA Director General Tereso Panga na ang layunin ng ahensya ay magkaroon ng mga ecozone na smart, sustainable at globally competitive kung saan ang maasahang supply ng kuryente at access sa renewable energy ay mahalaga. Tiwala siyang palalakasin ng kasunduan ang sistema ng ecozone at matutugunan ang pangangailangan ng mga locators. Sa ilalim ng Special Economic Zone Act at Create More, may kapangyarihan ng PEZA na magrehistro ng mga pasilidad para sa kuryente, tubig, telekomunikasyon at environmental management na may kasamang fiscal at non-fiscal incentives. Inaasahang
makababawas ng malaki sa gastos sa kuryente ang distributed energy systems ng Meralco. Ang disenyo ng taripa na walang stranded costs ay nagbibigay daan upang makipagsabayan ang presyo ng kuryente sa mga kalapit na bansa sa Timog Silangang Asya. Ayon kay Panga, tinutugunan ng kasunduan ang matagal ng issue ng mataas na singil sa kuryente na madalas na binabanggit ng mga dayuhang mamumuhunan. Sa ilalim ng kasunduan, maaaring magdisenyo, magtayo, magmay-ari at magpatakbo ng power distribution projects ang Meralco sa mga ecozone ng PEZA na may kaukulang permit at approval. Dagdag pa niya, mahalaga ang maagang partisipasyon ng Meralco sa pag-usbong ng mga bagong ecozone, lalo na sa pagbibigay kuryente sa advanced manufacturing, data centers, logistics hubs, at iba pang high-value industries. Ito anya ay kritikal sa paglipat ng Pilipinas tungo sa moderno at globally competitive na mga economic zone. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ang 20 araw na Bangko Sentral ng Pilipinas Bill o BSPB ay nagtala ng mas mababang ani sa nagdaang auction ngayong linggo habang patuloy na nagpapakita ng matibay na interes ang mga mamumuhunan sa short-term securities. Sa isang pahayag, sinabi ng Central Bank na ang weighted average interest rate o WAIR para sa 28 araw na tenor ay bumaba ng 6.45 basis points kumpara sa nakaraang linggo at naging 4.9461% sa auction noong Disyembre 5. Nananatiling 70 bilyong piso ang inialok ng BSP habang umabot sa 137.4 bilyong piso ang kabuang bids na nagresulta sa bid-to-cover ratio na 1.53. Patunay ng patuloy na liquidity sa sistemang pinansyal. Dahil sa matibay na demand, lubos na iginawad ng BSP ang alok na may tinanggap na yields mula sa 4.9 hanggang 4.99%, bahagyang mas malawak kaysa nakaraang linggo. Ipinakita ng datos mula sa auction noong Nobyembre 28 ang mas katamtamang turnout ng bidding kumpara sa masiglang demand ngayong linggo. Para sa 27 araw na BSP bill, nananatiling 70 bilyong piso ang inialok, ngunit umabot lamang sa 101.405 billion pesos ang tenders. Mula sa halagang ito, 81.405 billion pesos ang iginawad ng Central Bank na nagresulta sa bid coverage ratio na 1.1267, mas mababa ng malaki kumpara sa 1.53 ratio ngayong linggo. Ang weighted average accepted yield noong nakarang linggo ay mas mataas na naitala sa 5.0106%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Buhay pa ang tsansa ng Phoenix na makapasok sa playoffs ng PBA Season 50 Philippine Cup matapos talunin ang Blackwater 106-98 nitong Sabado ng gabi sa Inaris Center, Antipolo. Umangat sa 3-6 ang kartada ng Fuel Masters. Pinangunahan ni Jason Perkins at Richie Rivero ang opensa ng Phoenix sa pinagsamang 58 puntos. May 7 rebounds si Perkins habang si Rivero ay halos nakapagtala ng double-double sa 9 na rebounds at 3 assists. Nagambag din si Ken Tuffin ng double-double na 13 puntos at 10 rebounds, samantalang tig-9 na puntos ang naibigay ni Tyler Tio at Kai Balungay. 3 puntos lamang ang abante ng Phoenix, 89-86 sa huling 6 na minuto at 25 segundo ng laro, ngunit nagpalitan ng puntos sina Rivero at Perkins upang palawakin ang kalamangan sa 96-86 o 96-86. Hindi na nakabawi ang bossing mula rito. Nailapit ni Cedric Bearfield sa 5 puntos ang agwat, 103-98 sa pamamagitan ng 3 sa huling minuto, ngunit tinapos ni Rivero ang laban sa pamamagitan ng mga free throw. Ito ang ikatlong panalo ng Phoenix sa torneo. Pinanganahan naman ni Bearfield ang Blackwater sa 25 puntos habang may 18 puntos at 10 rebounds si Christian David. Gayunman, bumagsak sa 1-7 ang kanilang record, lalong bumigat ang kanilang pag-asa sa playoffs. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ikatlong sunod-sunod na taon, muling magtatapat ang De La Salle University at University of the Philippines sa UAAP Men's Basketball Finals matapos silang parehong makalampas sa dramatikong Final Four. Nagulat ang lahat ng talunin ng Green Archers ang top-seeded National University 78-73 sa semifinals ng Season 88 nitong Sabado sa Araneta Coliseum. Bumida ang rookie guard na si Jacob Cortez na kumamada ng 29 na puntos, 4 na rebounds at 4 na assists. Sa kanyang clutch performance, muling nakabalik ang LaSalle sa finals, 2 taon matapos niyang pangunahan ang San Beda sa kampyonato ng NCAA. Nagambag din sina Earl Abadam ng 14 na puntos, Boris Marsigan ng 10 at Mike Phillips na may 8 puntos at 10 rebounds. Si Cortez ang nakapagtala ng pinakamahalagang tira kabilang ang go-ahead 3-pointer sa huling 1 minuto at 40 segundo para sa 72-71 abante. Bagamat naitabla ni PJ Palachelo ang score mula sa free throw line, agad na bumawi si Cortez para sa 74-72 kalamangan. Sa kabila ng kanyang foul sa huling segundo, hindi nakapuntos ang NU at tinapos ni Mason Amos ang laban sa buzzer. Pinangunahan ni Jake Figueroa ang Bulldogs sa 21 puntos, 6 na rebounds at 5 assists, habang may 13 puntos si Palachelo. Nakapagtala rin si Jolo Manansala ng 13 puntos bago maagang lumabas matapos maaksidente, ngunit nakalakad din kalaunan. Nabigo ang NU na samantalahin ang twice-to-beat advantage kaya't muling haharap ang LaSalle sa UP sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagpakitang gilas ang Binyan Tatak Jel Arellano University Lady Chiefs matapos makapagtala ng makasaysayang reverse sweep laban sa dating kampyon na Quezon Tangerines upang makapasok sa finals ng 2025 Maharlika Pilipinas Volleyball Association o MPVA. Mula sa pagkakabaon ng 2 set, bumangon ang Lady Chiefs para sa 19-25, 19-25, 25-21, 25-12 at 15-8 panalo sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Sa tagumpay na ito, nakakuha ng pagkakataon ng Binyan na harapin ang malakas at walang talong Dasma Monarchs sa best of 3 finals. Ang Dasma na may malinis na 16-0 record ay unang nakapasok sa finals matapos walisin ang Negros ICC Blue Hawks sa 2 laro. Bumida si Crisanta Servidad na kumamada ng 30 puntos,
Pinangunahan ang pagbabalik ng Binyan matapos ang pagkatalo sa Game 2. Sinabayan siya ni Laika Tudlasan na may 17 puntos, Samantha Gabriel Tira-Tira na may 10 at Heart Villaflores na may 9. Karamihan sa puntos ni Servidad ay mula sa huling 2 set kung saan pinataob ng Binyan ang Quezon sa 20 puntos na kalamangan. Nauna nang nagpakita ng tibay ang Lady Chiefs sa Game 1 sa isa pang comeback win 17-25, 25-21, 15-25, 26-24 at 15-13. Bagamat nagpakitang gilas sina Ray May Densing, Zam Nolasco at Clydel May Katarig, hindi pa rin nakaligtas ang Quezon. Matapos ang kanilang 16-2 kampanya noong nakarang taon, tuluyan silang napatalsik ng Dasma at Binyan sa finals ngayong season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Bea de Guzman. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Susan Aizon at Justin Osias naman sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa Regional News, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. Maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.